Magandang gabi, Sir Renz. Itago niyo na lang po ako sa pangalang MJ, taga Quezon Province. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan banda sa Quezon ang aking karanasan upang maitago ang aking pagkakakilanlan. Ang ibabahagi ko pong kwento ay nangyari sa aming probinsya sa Quezon. Mga 2015 po ito nangyari. Isa po akong Christian, Sir Renz, at nagsasagawa kami ng Bible study lalo na sa mga bata upang ibahagi ang salita ng Diyos. 6:00 ng hapon, medyo dumidilim na ang paligid. Binabagtas ko ang daan patungo sa bahay ng isang bata na itago na lang natin sa pangalang Ismael na inimbitahan namin sa isang Bible study. Normal naman ang lahat habang binabagtas ko ang daan. Madadaanan ko ang isang public high school na hindi ko na lang po papangalanan. Tahimik at tanging mga tunog lang ng mga kuliglig ang aking naririnig. Hanggang sa makarating ako sa bahay nila Ismael. Nandoon ang kanyang ina at sinabi nito na wala daw sa bahay nila ang bata at lumabas ito. Napatanong tuloy ako kung saan ko hahanapin si Ismael. Nung pagkarinig ko sa sinabi ng ina nito, agad naman akong nagpaalam at nagpasalamat. Pagbalik ko sa isang dinadaanan, mas lalo nang dumilim at lubog na talaga ang araw. Habang naglalakad ako at papalapit na sa public school na yon, may madadaanan din akong tulay na kahoy na makipot. Binuksan ko ang flashlight ng cellphone ko dahil baka mahulog ako sa tulay. May mga puno pa sa gilid at halos abot tanaw ko ang classroom na sobrang dilim at halatang lumang-luma na. Matagal na nung huli itong pinayos. Nag-iisip ako habang binabagtas ko ang tulay na sabihin ko na lang kay pastor na wala si Ismael sa bahay nito. Malapit na ako sa dulo ng tulay nang may narinig ako sa isang lumang classroom na parang ginawa na lamang na tambakan ng mga lumang silya at mesa. Ang distansya ko sa lumang classroom ay parang 2 dipa lamang kaya sobrang malinaw sa akin ang aking nakita. Dinig na dinig ko ang pagsasalubungan ng mga mesa at bangko na parang may kung sino ang tumulak na parang galit na galit. Mabibilis sa mga urong ng mga bangko at mesa. Sobrang ingay na halos talunin ko na ang dulo ng tulay, Sir Renz. Pagtakbo ko habang sobrang lakas ng kabog ng aking dibdib, naaalala ko ang kwento ng mga matatanda sa amin na tungkol sa karanasan nila sa public school na yon. Habang tumatakbo ako pauwi, ay hindi ko naisip na bumalik muna sa bahay at isiping naghihintay ang aming pastor. Tumigil muna ako sandali sa isang tindahan sa kanto, malapit sa papasok sa bahay namin. Iniisip ko ang mga nakita at narinig ko at labis na pagtataka dahil wala namang tao sa school na yon at nakapatay na ang mga ilaw. Sarado na rin ang ibang mga classroom at sobrang tahimik bago nangyari ang kababalaghang iyon. Siguro kung lumingon ako, kahit madilim ay baka makita ko pa ulit kung paano nagsigalawan ng kusa ang mga gamit doon. Dahil sa takot ay diretso ang takbo ko. Di ko na po alam, Sir Renz, kung paano ako nakauwi sa amin at di ko na din namalaya na umuwi na rin si pastor. Lumipas ang mga araw at naaalala ko pa rin ang mga nangyari at ayaw kong ikwento sa kahit kanino sapagkat gusto ko na lang kalimutan at ayaw ko ding matakot ang mga mahal ko sa buhay. Lumipas ang mga taon hanggang dito na ako naninirahan sa Quezon City. Isang beses at naaalala ko ulit ang karanasan kong iyon.
at napag-alaman ko na ang tawag sa experience ko na yon ay poltergeist. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento, Sir Renz. Hanggang dito na lamang po.